So meron tayong dalawang Tecno Spark Go 2 just to test the free link free call feature, yung bagong free call and chat feature na nilalabas ni Tecno sa mga bagong phones nila. Nilagay pa talaga nila sa pinakamura nilang phone. Basic phone pero mukhang premium. Kung makikita mo, ang ganda, parang iPhone. 6.67 inch yung screen. Maganda yung back, parang iPhone 16 o kaya parang Redmi Turbo 4 series na phone. It looks premium pero yung price nito is 3,000 pesos and above lang. Sa variant na to, 3 gigs RAM and 64 gigabytes of ROM o kaya 3 gigs RAM and 128 gigabytes of ROM. Napakababa na presyo actually. 500 nits yung IPS screen nito. Tapos naka whole screen pa. Hindi siya water drop, 'di ba? And it's also thin. 8.3 mm yung thickness niya. The phone looks really nice for the price. Sa design and build pa lang, goods na goods ka na sa 3,000 to 4,000 pesos mo. So, yung free link feature niya has free call. Pwede ka rin mag-chat o kaya mag-send ng voice message. Actually, it works pero it only connects with Bluetooth. Tinest ko siya and reliable siya up to 100 meters or 140 steps. Yun lang yung napansin ko na range niya. The free link free call feature is advertised as 500 meter maximum range on an open field. Clear yung line of sight ng dalawang phone, walang nakaharang. Pero gumagana pa rin naman. Within 100 meters na distance namin, meron kaming clear na call, meron din kaming chat, pwede ka rin mag-send ng voice message. Pag may naka-block na mga makakapal na structure like mga concrete walls, sunod-sunod ng mga sasakyan, yung mga malalaking puno, possible na maputol yung signal. Super limited yung range, super limited din yung use case niya. Kung yung katawag mo nasa kapitbahay lang, pwede naman. Bonus feature lang naman yung free link. The phone is still pretty good. Kahit na naka Unisoc T7250 lang tayo, is a rebranded Unisoc T615. Yung Antutu benchmark nito is nasa 260,000 lang. So mababa yung Antutu benchmark or performance ng mga chipset na to. Gagana pa rin siya ng maayos kasi yung operating system nito is an Android Go edition. Yung Android Go edition is a lighter version of Android. Andun pa rin yung functionalities ng Android 15. It's actually built to run smooth sa mga maliliit yung RAM. As low as 1 GB of RAM. Meron naman tayong 3 GB of RAM dito and you can extend the RAM from 3 GB to 6 GB maximum. Minsan yung loading ng apps medyo delayed pero yung paggamit mismo ng phone is actually smooth. Anyways, yung IPS display natin is naka 120Hz pero 720p lang yung resolution. Dahil 6.67 inch naman yung screen natin, okay lang yung 720p. Yung IPS display nito maganda rin. So 500 nits, tsaka meron siyang high brightness mode. Hindi na siya masyadong maganda under intense sunlight. Yung mga pre-installed app niya, meron kang Facebook Lite, meron kang TikTok Lite, yung ganun. Pero yung regular apps ng Facebook or TikTok or other apps, pwede mo pa rin gamitin dito. Kung bumibili ka ng mga ganitong phone, nagtitipid ka, di ba? Meron kang data saver. Kunwari, meron kang 10 GB of allocation sa phone mo. Wala kang wifi na unlimited or wala kang data na unlimited. Ito, pasok yung mga light apps sa'yo kasi hindi mauubos yung data mo. With the Android Go edition, wala siyang Google Gemini compatibility. So, hindi mo magagamit yung Google Gemini. Gamitin mo na lang yung ChatGPT o kaya yung kanyang built-in na Ella AI that runs on DeepSeek R1. Hello there. How can I help you today? So you can actually voice command it para mag-search. Search for Tecno Spark Go 2 specs. The Tecno Spark Go is an entry-level smartphone with an updated design. Here are some of its specifications. Pwede ka rin mag-generate ng image dito kung gusto mo. So once again, DeepSeek R1 is pretty good. It's like ChatGPT, tsaka summarize yung document, i-identify yung picture, tsaka i-search mo, document summarizer, yung mga ganon. Marami ka pa ring AI tools dito sa Tecno Spark Go 2. So nakikita ko, wala to siyang gallery AI, yung mga AI erase, AI unblur, o kaya yung mga remove people na feature. Limited tayo sa mga photo editing na AI. Dahil Android 15 naman to, so pwede ka pa rin gumamit ng Google Assistant. Kahit na naka Unisoc T7250 pala tayo, makakalaro ka pa rin ng Honor of Kings dito. Mobile Legends tsaka CODM. Hindi siya masyadong smooth. Yes, naka low and medium graphics lang tayo in FPS. Don't expect too much. Okay? Nasa mga 30 to 45 FPS lang yung makukuha mo. Pero, playable pa rin. Yung mga magbibigat na games, wag mo nang itry. Hindi na magiging maganda yung experience mo. Nga pala, for locking your phone, meron kang side-mounted na fingerprint scanner within the power button. Igaganon mo lang and ma-unlock mo na yung phone mo. Tsaka, meron din siyang face unlock. 3,000 pesos, bibigyan ka pa rin ng face unlock. Isa sa mga special functions niya, yung dynamic port, yung kagaya ng iPhone for different features like face unlock, call, recorder, animation, media player, lahat. The build and the look of this phone is pretty good.
Akala mo hindi siya mumurahing phone. 8.3mm yung thickness niya and meron pa rin siyang 5000 mAh na battery. Yung charging niya lang yung mabagal. This one only supports 15 watts of charging, tapos meron siyang free na 10 watts charging in the box. Matcha-charge mo ng full from 0 to 100%, aabot siya ng 2 hours and 45 minutes with a 10 watts charger in the box. Mas maganda may mataas ka na charger para masulit mo yung 15 watts niya, hindi ka aabot ng 2 hours and 45 minutes na charging. Isa pang impressive sa Tecno talaga is yung camera system nila. Yung post-processing ng pictures with the Tecno cameras are pretty good. Mga entry level lang yung mga sensors na ginamit dito. Yung main camera niya is 13MP, yung selfie cam niya is 8MP lang, pero nagiging vibrant pa rin yung picture pagkatapos. Akala mo bumili ka ng 5,000 or 7,000 phone. Yung video quality naman hindi na masyadong maganda. Makaka-shoot siya ng 2K 30fps maximum sa main cam niya and the selfie cam. But the video quality is not too great. Once again, makikita mo na talaga na budget friendly na talaga yung sensors na ginamit and camera system ng phone na to. Yung camera features nito, meron kang night mode, dual video, portrait mode, AIGC portrait, even vlog mode, tsaka time-lapse and wide selfie. Full pack pa rin yung camera features niya kahit na very basic lang. Can you imagine na meron kang dual speakers on this phone na may malakas na volume at 100% volume? Hindi na siya masyadong maganda pakinggan kasi wala siya masyadong bass. Mostly yung naririnig ko sa speakers nito is like mid-range and treble, yung high notes. Tapos meron kang 3.5mm audio jack sa baba. May enjoy mo pa rin yung manonood ka ng YouTube, movies, magsi-streaming ka online. Pwede pa rin. Available naman yung Netflix, Disney Plus dito. So, you can still enjoy watching shows using this phone. So, napakaganda. Meron siyang dalawang SIM card slots. Kahit na nakuha mo yung 3GB and 64GB of ROM, so mauubusan ka kagad ng storage, di ba? Pwede namang expandable yung memory nito kasi meron siyang micro SD card slot. Marami ka ng storage for your photos, your videos, or even installing games. Maganda pa rin, right? So overall, with the features and functions na meron ang phone na to, I would still highly recommend this. Kung low lang yung budget mo, naghahanap ka ng magandang phone, meron pa siyang free link, free call, and messaging app. Yung mga 3,000 to 4,000 phones na may ganitong functionality, napakasulit na. Hindi ko mahihiyang iregalo ko to sa mga teens, sa pamangkin ko o sa anak ko. Makikita kong napakaganda ng features niya. Napaka-usable ng phone na to and parang iPhone 16 yung binigay mo, hindi ka mahihiyang ipamigay ito. Itong black, ibibigay ko to sa anak ko. Ito naman, ibibigay ko rin pang regalo to. Sulit na sulit to. I highly recommend Spark Go 2. Meron akong mga legit store links dito sa video. You can check it out if you wanna buy it and support me. Thank you so much sa panonood. Abang kayo sa susunod ng video ko, okay? So, take care na muna. Bye-bye.